maliwanag ang mundo. Kaya darating din, hayop, naku, kagigil. Meron bang nakasulat sa batas na from the Sandigan Bayan, pag tinanong ng media, ay hindi ka pwede magsalita? Ha, mga kababayan? Alam natin pag nasa loob ng kulungan. 'Di ba? May mga rules lang sila. Pero ito ay freedom of expression na binubulgar ni Mike Defensor at siya ay nagbibigay ng sentimiento bilang Pilipino sa flood control. The reason why binaha kayo, mga jutang Genemes. Ang nangyayari kapag nasa ibang bansa sila, ay nag-hire sila ng mga babae at mga lalaki na ini-screama nila. At pinapasubo na mga lollipop nilang hindi naman tumatayo, katulad yung kay Claro. At ayun na nga ho mga ka-reaction update PH, wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito. Bongbong Marcos nagsalita na sa kanyang ikakandidato ngayong 2028 presidential election. Dito mga kabdita, rektahan ho tayo dito. Ito hong kakapalan ng pagmuka na itong ating presidente, wala hong hihigit pa. Mandagin po ninyo mga kabdita. Basahin ho natin mga kabdita para ho mas malinawan tayo. Kasi dito, the candidate I will endorse will be someone who I am confident will continue our anti-corruption measure. Mga ka-update, mulat nga ba talaga itong ating presidente? Tanong ko lang ho sa inyo. Mantakin po ninyo yung ikakandidato daw ho niya mga ka-update, yung confident daw siya na itutuloy ang kanyang pinasimulang anti-corruption. Kung hindi naman ho dito kay Bongbong Marcos mga ka-update, hindi ho natin malalaman yung mga nangyayaring kabalbalan pagnanakaw dyan sa flood control issue. Noong panahon ng ating Tatay Digong ni former President Duterte mga ka-update, saan ho ba siya idinawit? Dinawit ho ba sa flood control ng ating former president? Tanong ko yan sa inyo mga ka-update. Hindi ho, saan ho siya dinawit? Sa EJK, sa extrajudicial killing. Ngayon, pinagmukha niya hong masama ang kanya sarili para sa milyong-milyong Pilipino, para ho sa kabutihan ng taong bayan. Pero tignan ho ninyo mga ka-update, ayun ho, tinapon sa ICC ang totoong naglingkod sa milyong-milyong Pilipino. Etong makapal na pagmumuka na di umanong gumagamit ng white powder at punot dulo ng flood control issue, siya pa yung may kakayahang magsalita na kakandidato niya yung alam nyo na. Ganyan ho katindi itong nakaluklok na presidente. Hindi ho natin masikmura yan. Di ba? Nakakahiya ho itong presidente natin ngayon mga kabit. Kaya itong mga karating nating bansa, yung mga iba't ibang bansa ngayon mga kabit, tinatawanan ho yung Pilipinas. Bagito, isa na hong malaking joke ang Pilipinas dahil nga dito kay Bongbong Marcos. Kaya nga dito, re-react naman ho tayo dito kay Kong Mike Defensor kasi ito, bigla ho siyang sinabat ng mga BJMP, mga kabdit, yung mga pulis, sundalo na nagsasalita ho. Ini-interview kasi itong si Kong Mike. Alam naman ho natin yung nangyayari sa kanila. Nagsiwala lang ho sila dyan sa flood control. Pinangalanan yung mga utak, yung mga magnanakaw ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon. Pero sila ho yung nakakulong. Di ba? Nakakakilabot na ho talaga itong ating bansa. Silent martial law na. Kaya direct na ho tayo, papaliwanag ko at re-reactan din natin. Ito ang sasabihin netong si Maharlika. Kaya dit kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. Pasadaan na ho natin itong mga update. Wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Hi! Hello mga palangga! Medyo maaga-aga ang ating alindog ngayon. Today, I'm just being myself. Very, very super duper organic to the highest level. Di ba? Kabog, dahil sa ating calorie deficit diet, tayo ay nipis na ng konti. Kaya cheers mga palangga! Cheers! Mahalimuyak ang aking wine na galing sa kabukiran. I-share nyo naman yan dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay samot sa gusto ko lang i-flex kasi itong jumper na to, di ba bihira ko lang naman to sinusuot. Kasi nga,
dati pag sinusuot ko, para akong jaunties. Ngayon, dahil nagnipis na tayo ng 10 pounds, sigyan nyo naman. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Den, 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 den. Oh, di ba? Lola niyo, girl. Oh, di ba? Pa-cute-cute nga muna tayo. Oh, ha? Pa-cute-cute na ang ating kaseksihan, mga akla. Anyway. Anyway, tama na ang kalokohan, Maharlika. Ayan, dahil masaya-masaya ako ngayon. Alam mo naman ako, everyday naman ako masaya, right? Johannes Johanan. Ayan, nakakatanggal-tagal. Dapat matagal ang mga stress natin sa mga bangag. I can't believe it na nasuot ko na ulit ang aking jumper. I-on sale ko na sana eh. I-on sale ko na sana, kaya syempre dapat yung mga, dati kasi ang size ko small, medium lang. Tapos naging large ako. Minsan, hindi naman ako XL. Nag-large ako ng bongga-bongga. Tapos ngayon bumabalik na ako sa medium. 'Di ba? Ang alindog na walang ninakaw sa kaba ng bayan. Alright, so real hair tayo today. Nagpahinga muna yung mga hitad. Pinagpahinga ko muna sila, right? Gusto niyo bang mag-eskrima with Claro? Ha? Krrrr! Gusto niyo mag-eskrimahan? Ang gaganda pa naman nila. Kaya magpahinga daw muna sila sa eskrimahan kay Claro, yung mga honey bees. All right. Dahil napakaganda ng mood natin today, bago tayo magsimula magjugjugan. Aha. Yes, yan nga pag-uusapan natin tungkol kay Kong Mike. Bakit daw ba ako aliw na aliw sa alindog ko today? Bakit ako narcissistic today, mga hitad? 'Di ba? Bakit aliw na aliw ako? Bakit dahil nakaligo lang ako, no? Minsan kasi wala tayong ligo. No, pero kasi, alam nyo, dahil lalo tayong bumabata, dapat hindi ka talaga naliligo everyday. Kasi yung mga, yung sa Amerika kasi, yung mga elderly, umaabot sila ng 99, 100 plus, parang okay, I'm 99. Parang cool na cool lang sila. Pero napansin ko talaga, hindi sila naliligo everyday, kaya ginagaya ko sila. I mean, yung hair, hindi mo babasahin yung hair. Oo, kasi ninipis actually, nagda ng konti yung hair natin, dati ang kapal-kapal ng hair natin. Pero dapat, yung hygiene mo, dapat laging mabango yung kipailabo mo para hindi ka katulad ng Lisa Tanas na mukhang orangutang. Na mga mukhang orangutang. Alright, so, mga kababayan, I just really like my outfit. I feel like baguettes today. Alright, so magbati muna tayo ng ating mga palangging-ging. Luz Viminda Santa Maria, nakachamba si Palangga. Si Joe pa, hindi naman yan, Joe pa. Hindi naman yung, chup na. Gracia, alright, Hazel Aquino, buti may DDS vlogger na nag-cover na nakunan ng video. Oo nga, mamaya papakita natin yan. Right? Sabi ni Hazel, at saka si Myla, nagkaway, robo sa dami nilang ninakaw. Lichin, Hazel V. Garcia, and Samsi. Okay, tuloy-tuloy tayo. Yes, mga kababayan, sa panahon ng mga bangag, talagang haharasin tayong lahat. Paulit-ulit na sinasabi ni Maharlika, ipakita na muna natin yung video ng pagharas. Is this the one? Okay, wait a minute. Ano to mga ulol na to? Ba't yan yung mga nakita? Mamaya na to. Mamaya to mga jololis na to. I think this one. Okay. No way. No way, Jose. Here we go. How's your week, mga palangging-ging? Kumusta ang inyong mga eksena sa banga? I hope you're beautiful like me every day. Kapag beautiful ang iyong heart, beautiful ang iyong alindog, talaga namang gaganda ang iyong buhay every single day. Okay. So, hindi ko siya makita, pero actually, sinave ko na yung kanina. Tignan natin, bakit ako ayaw mag-login? Sige. Sige pa ng sige! Ang mga walang hiya, talaga namang nanggigipit sa ating lahat. Okay? Tignan natin ang panggigipit ng mga walang hiya
sa ating bayan. Okay, tama, may vlogger nga. I think kay ano, kay Kuya Park, okay, nakuha ni Kuya Park. Kanina nakita ko rin sa SMNI yung kanyang panggigipit kay, Kong Mike. Okay, here we go. So dahil, yung naganap kasi ngayong araw na ito, mga kababayan, tungkol sa ano nila, lumabas sila sa kulungan dahil nga kailan lang pumunta ng korte kasi may arraignment na sila. So anyway, here we go. Alright. Okay, eto na, panoorin muna natin bago ako mag-komentaryo. Ayan, kitang-kita daw kung paano sinapok si Mike Defensor. Sinapok ba? Akala ko hinaras lang. Ayan. Tarantado po, tangina. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Tarantado. So anyway, mga kababayan, mayroon pa isang nakuhang video dyan. Ganito na sa Bangag Administration. Harap-harapan, kahit may camera, talagang bababuyin kayo. Okay, bababuyin yung mga kritiko. I think their angle, medyo mahaba-haba, ay yung pangaharas nitong hayop na BJMP, ewan ko magkano binayad sa putang inang yan, nagigigil na naman ako, gusto ko silang kulamin. Mga Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Oo, nakita ko eh. ayun hayop, may araw pa rin. Na kami ni Ray ng BGMC. Anong bawal? Yung Ghost Project, wala pa rin. Anong bawal? Wala naman nasa sa kulungan I mean, babalik siya, di ba? Nakita nyo na? Dito yung ano. Okay. Nakita nyo na, mga kabayan? Nakita nyo, di ba? Okay. Okay. Ngayon, ano ang masasabi mo dyan, Maharlika? Ang masasabi natin dyan, mga kababayan, hindi porket nakakulong si Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, at nagkaroon sila ng kailangan nila lumabas at humarap sila sa korte dahil sa mga tinanim na kaso ng Bangag Administration, okay? Ng Bangag Administration ay wala na siyang karapatan na magsalita. Meron pa rin siyang freedom to speak up. Wala naman siya sa kulungan eh. Although alam natin ng mga may rules na yan. Di ba? Yun yung after nilang humarap sa Sandigan Bayan. Kasi, they're working it out. And also, Senator Marcoleta, yung kanilang bail. Dahil sa itinanim ng demonyong Lisa Tanas at Bangag Administration at itong mga hayop na itong BJMP na yan, hindi kayo forever na mga aso ni Bangag. Darating ang panahon, mga hayop kayo, mapagbabayaran nyo lahat ang katarantaduhan nyong panggigipit ninyo. Diba? Kitang-kita nyo, mga kababayan, kung gaano sila walang hiya dahil walang hiya ang kanilang presidenteng Bangag. Diba? Okay. Ano ang bawal sa sinabi ni Senator Marcoleta, ni Congressman Mike? Nagsasalta siya, may mga media, may mga nagtatanong. Hindi porket nakakulong siya dyan, that moment, wala siya sa kulungan, di ba? Inalaw naman siya ng abogado niya na magsalita. Wala namang court order na hindi siya pwede magsalita. May court order, di ba, ng isang katulad niya na tinamnan ng kaso ng mga Bangag. Kapag sila ay pumunta sa Sandigan Bayan, then after that, pag lumabas sila, hindi na sila pwedeng magsalita. Kapdal, tinanong sila ng media. Sino ang nag-utos? Doon sa hayop na yon, nakulang na lang manapak siya. Ang laki ng problema niya, ha? Hayop na yon, may araw ka rin.
Kaya sabi ko nga, hindi bilog ang mundo. Kaya darating din, hayop, naku, kagigil. Meron bang nakasulat sa batas na from the Sandigan Bayan, pag tinanong ng media, ay hindi ka pwede magsalita? Ha, mga kababayan? Alam natin pag nasa loob ng kulungan. 'Di ba? May mga rules lang sila. Pero ito ay freedom of expression na binubulgar ni Mike Defensor at siya ay nagbibigay ng sentimiento bilang Pilipino sa flood control. The reason why binaha kayo, mga jutang Genemes, na ayaw nyo manindigan hanggang ngayon, naglilimas pa rin kayo ng inyong mga putik, tubig sa inyong mga bahay. Kaya sabi nga, sa speech ni Inday Sara, I'm not sure, di ko pa nakikita yung buo, no? Yung buong speech ni Inday Sara. Pero sinabi niya na ipunin ang tubig, yung baha, at i-deliver sa Malacanang. Right? Yun yun yung issue yung binabanggit ni Mike Defensor na tungkol sa flood control na hindi pa napapanagot. Bakit siya patitigilin sa pagsasalita? Ano ang bawal doon? May nilabag ba siyang batas doon? O ba't inaalaw nila yung media? Dapat hindi nila inaalaw yung media. Kung hindi pala pwede magpa-interview, dapat inaalaw ang media or even vloggers o lahat. Buti na lang, nandoon yung vloggers na capture natin. Ha? Ano to? Censorship. Panggigipit. Pagpigil sa karapatang pantao ng bawat Pilipino. At representasyon lamang si Mike Defensor. At sabi ko nga, kung papayagan nyo ganito, kung walang matapang na Pilipino, natapusin ang lahat ng mga itong hayop na ito, magiging ganyan kayo forever. Di ba? Hindi porket kinulong nyo, ay wala na siyang karapatang magsalita. Tinamnan na nga ng kaso Napapaligyan ng media, andyan yung kanyang mga abogado. At the fact na inaalaw siya ng abogado niya to speak up, buti sana kung may gag order siya na you can't say anything about the case or about your opinion, chuchong ganyan. Right? Ano ba yung sinabi niya? Makaka-apekto ba sa national security threat or whatever bullshit? Ang sinabi niya, yung tungkol sa flood control na paulit-ulit niyang ini-expose, palibasa kasi ang sangkot dito ay ang bangag, si Sandro Marcos, si Liza Tanas, ang mga cabinet secretary ng mga bangag, kaya pinipigilan itong julul na pulis na itong hayop na ito na may kalalagyan ka din. Darating ang panahon, may kalalagyan ka, boy. Hindi ka forever na aso ng mga bangag. Meron bang in-order? Buti sana kung may court order. O ikaw, Mike Defensor, ikaw, Marcoleta, pag nag-harap kayo sa Sandigan Bayan, hindi kayo dapat magpapa-interview. Hindi kayo magsasalta for this reason. Mga palangga, walang kapangyarihan ang BJMP na yan, yung ulul na yan, para pigilan ang pamamahayag o pananalita ng sinuman. Hindi na pwedeng pigilan o kontrolin ang freedom or whatever political speech, kahit ano pa. As long as wala namang national threat. Tangina, national threat nandun. Sa China, dun ka, matapang kang hayop ka. Dun ka, lusubin mo yung China. Kung ganyan ka katapang sa kapwa mo, Pilipinong ulol ka. Dapat, I don't know mga abogado, dapat kasuhan nyo yung, kung ano man yung ginawa niya, kung ano man yung makita nyo dyan na nilabag ng jolol na yan, dapat kasuhan yung pangharas niya, pagpipigil niya harap-harapan. Bakit kailangan limitahan? Anong rules nila? Sige nga, ano pa ang sabi? Tingnan natin. Meron dito na, tingnan natin, may pinost pa si yung okay, tingnan natin to. Itong si Kuya Park, may pinost siya na I think this is what, 16 minutes? Dali lang, meron pa siyang pinost. Hindi, ito picture. Okay, here we go, 3 hours ago.
Ayan, pinost niya yung mukha. Ayan pala, na-post na ng bonggang-bongga. Ayan. Hanapin natin tong ulol na to. Ayan, mukhang demonyo. Mukhang anak ni Lucifer ang hayop. O anak ni Lisa Tanas. Anong sabi dyan? Ni Park. Yan yung sumapok kay Mike Defensor para pigilan siya magsalita sa harap ng media kanina habang nasa Sandigan Bayan. No? Ayan tandaan niyo yung mukhang yan Ikaw gago ka. Ano ka ba? Checkwa ba ito? Bakit ganyan? Okay, ito ba yung mga pakana ni Lisa Tanas? Ayan, sigurado yan. May araw ka rin, boy. Tandaan mo yung araw na ginawa mong pananapo. Hindi ka forever dyan. Dapat nga kasuhan yan mga kababayan. Dapat kasuhan yung gagong yan dahil hindi magandang ehemplo. Well, wala namang magandang ehemplo sa mga polis na yan. Dahil yan sila ay mga bayaran. Right? Sabi ni Vega, Madam, 100% sure na tatakas palabas ng Pilipinas yung jutang yan. Nananakit yan kapag naging presidente ang Duterte. May araw din yung mga ayop na yan. Hindi yan sila forever dyan, mga kababayan. Kaya grabe ang kajotahan ng mga hinayupak na ito. Right? So, ngayon, ang sinasabi ko nga sa inyo, walang nilabag na batas si Kong Mike Defensor sa pagbigay niya ng pahayag ng kanyang malayang pagsasalita sa kanyang sentimiento sa nangyayari sa flood control, the fact na sila ay tinamnan ng kaso na sa sobrang demonyo yang si Marcos Jr. at si Lisa Tanas, sinisensor tayong lahat. Ako ang unang sinensor. Diba? Alam nyo yan. Then later on, ano pa ang mga issue? Meron to si Clarissa Taratara na may sinasabi na kanilang pinaiimbestigahan ang isang satire page, Facebook page. Lahat kinokontrol na, nagpapagkalat doon ng kasinungalingan. Di ba yung mga satire page, minsan pinapalobo yung mukha ni Bangag, ni Satanas. I don't know kung anong exactly ng mga satire pages na yon. Pero ganito sila. Lumagpas na raw ito mga satire Facebook pages. Okay, sa rules ng satire, sabi ni Tarataras, siya ang ano? Siya ang ano yung basis niya ng Malacanang, ng mga Bangag, na kung hanggang saan lang ang pwede mong isa-satire post. So this is really undeclared martial law. Alright? Undeclared martial law na lahat Facebook page. Ako nga, 2 Facebook page, di ba? Alam niyo yon? Like across social, 2 Facebook page. I think, almost a million followers. Then yung isa, di ko alam, 100 plus ba yon? Something, 200. But anyway, combined is 1 point something million followers. Yung 2023 pa lang yun, I remember December, yung ni-report nila yung aking page. Kahit naman nila i-report nila, jatayin nila yung mga pages, buhay pa rin ako. Diba? Hindi nila, kahit patayin nila yung mga mga natin, mga means of, yung ating mga Facebook page. Okay? Hanggat may social media, buhay pa rin ang katotohanan. Kasi noon, sinubukan nilang patayin yung Facebook page ko. Akala na mawawala na ako. Tapos, dahil hindi sila nagwagi, okay, pinatay nila yung Facebook page. Buhay pa rin si Maharlika. So, literal, nagugurgurin na ako. Paulit-ulit na nga lang sinasabi ko sa inyo. So, lahat kayo gugurgurin. Nire-report nila yung mga pages. Bakit nila pinakikialaman? Let the Facebook. Although, yung mga Facebook, iba na mga Pilipino, na nagmamaniobra dyan sa Facebook Philippines or Singapore. Di ba pumunta si Lisa Tanas dyan at saka si Taerna sa Singapore. I don't know kung sinong kinausap ni Lisa Tanas doon. Ini-impluwensyahan nila. Yung mga Asians, okay, wala namang, siguro hindi alam ni Zuckerberg yon. Yung ini-impluwensyahan nila yung mga head ng Facebook para magpa-take down ng mga Facebook pages na laban sa kanila. Sabi ni Vega, Madam Marita, merong panakot ngayon kay Glock 9 na bawal na kantahin in public yung kanta na upuan. Bawal din yata i-play sa concert yung kanta na upuan. Super diktador talaga si Palaka. Ayun. Hayaan nyo, pag-aaralan ko yung upuan na yan, na kanta. Kung susubukan ko, kantahin natin yung lyrics. Oh, it's about corruption. Subukan nyo namang
tumayo. Parang gano'n, di ba? Hindi ko na-practice eh. Oo, it's about corruption. But that was old song, right? Hindi naman niya ginawa yan ngayon. Old song yan. Tama ba ako pala, Bega? Bega. Sorry, parang yes, sabi ni The Walking Merlin, bayad na ang AFP-PNP. Okay? So ngayon, mga kababayan, yan ngayon ang mga panakot nila, matagal na, kaya dapat di tayo natatakot kung si Maharlika, habang ginigipit nila, lalong umaalindog, dapat ganun tayong lahat. Kasi freedom of speech natin, demokrasya. Wala nga demokrasya sa Pilipinas. Makakatikim lang kayo ng demokrasya pag lumaban kayo sa mga bangag. Kaya, cheers to that! Labanan nyo mga demonyo. My God. 2011 na uso ang kanta kay Glock 9, sabi ni Bega. Kaya nga alam ko na 2011 pa na uso, na matagal na Hayaan yung pagpapraktisan ko yan. Huwag kayong mag-alala. Sige, kantahin nga natin ano ba yung upuan lyrics na yan. Tignan natin, ha? Kakanta tayo ng saglit lang. Tulungan niyo ako, sana naririnig ko kaya, no? Basahin natin nga kung bakit nila ipinagbabawal yan. Dadadan. Ano to, upuan. Kayo po na nakaupo. Subukan nyo namang tumayo at baka matanaw sintonado at baka ang tunay. Hindi ko kasi na-practice to Actually, di ko talaga. Ganito kasi yan Tao po, nandyan po ba kayo? Di ba rap na ito, Bega? Ganito kasi yan Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malalaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na naging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato't kutsara na hindi kilala ang tutong, at ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. Pero maganda yung lyrics ng kanta, no? I-rap na lang natin kasi hindi ko alam yung tono. Alright? I-rap na lang natin. Ano yun? Alright. Sabi niya dito, lumakas man ang ulan ay walang butas sa bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong, at ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon, at kahit na hindi Pasko, sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan. Na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan. So, ang ganda ng lyrics actually 'di ba? Kaya po, sana kaupo, subukan nyo namang. Ay, nako. Sino ba kumanta? Si Blackjack? Ay, Glock 9. Patay na pala si Blackjack. Hoy, gusto ko rin yun, ha? Anyway, mga kababayan, si Florante daw yung original niyan. Really? Yeah, I don't know. I cannot comment on that, The Walking Merlin, kasi hindi ko alam yung kanta, hindi ko alam lyrics. Pero sige, aralin natin yan para sa susunod, baka maging singer na ako dito. So another issue na pag-uusapan natin, itong tungkol nga dito sa, tungkol sa sinabi ni Erice, ni Congressman Erice, I don't know, si Erice mukhang pulawan-dilawan din yan, hindi mo alam kung saan, sa pula sa puti. But anyway, nagsalita kasi siya, okay, na ang mga pangako ni Bangag noong nakaraang kasunungalingan ay isa lamang theory. Alright? Puro theory, walang facts. Sabi niya, hindi naman totoo yun, optics lang yun. Sabi niya, I don't think that the president can afford to jail former Speaker Romualdez dahil laglaga na yan. Diba? Na-interview yata ito si Erice dahil nga sinabi ni Bangag na kulong niya si Tambaloslos. Right? Hanggang ngayon, hindi pa nakukulong si Tambaloslos. Yeah? Hanggang ngayon, hindi pa nakulong si Tambaloslos. Sabi ni Bega, confirm daw na si, maybe I have to read that, na ang mga bangag ang nag-ano sa kanya. Nagpigil. Noong panahon ni Pangulo Duterte, kantahin mo lahat. Kahit anong mga kantang mga kaletsyan, walang pinipigilan. Right? Yes, Carmel Cappuccino. Ba't ba kayo gising? Kahit anong oras ako gising-gising kayo. Thank you for being here.
Nerissa, ayan, kayo-kayo pa rin yan eh. Tayo-tayo pa rin dito. Okay, so ngayon, patungkol dito sa sinasabi ni Bangag na ipapakulong niya si Tambaluslos, hindi niya ipapakulong. Okay? Or pwede niyang ipakulong, drama-drama lang, tapos papalalabasin sa gabi. O sige, kulong ka muna. Para kunyari, yun ang masabi ko sa kanila na kahit walang pinsan-pinsan, o ikulong ka dyan sa BJMP o kung saan man, pero palalabasin ka sa gabi o papapuslitin ka sa likod. Ako na bahala dun sa BJMP na ulol na yun. Ako na bahala, sabi ni Bangag, sunod lahat yan sa akin for the heck lang na kunyari nakakulong ka. Right? So, yun. At least itong si Erice, nagsasalita ng may katuturan. Pero I really don't know him kung ano ba political stand nito. So, alam naman natin na puro theory, puro optics lang si Bangag. Kaya galit na galit ngayon si Clarissa Taratara Jim Pacta na sinasabi niya lahat daw ay puro galing lang sa katang-isip. Pero walang basihan, walang facts, puro theory lang din, sabi ni Castro. Sino maniniwala kay Clarissa Impacta na inuutusan para magsinungaling? Ang sabi pa niya, nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung ang damdamin ng Pangulo tungkol ba ito sa mga tao na nasasakot sa flood control at chuchu-chuchu? Bakit kailangan ba kausapin ang bangag na Pangulo? Yung ginagawa ng bangag Pangulo, hoy Castro, hindi ka forever dyan. Hindi ka ba isinusuka ng pamilya mo na isa kang julul? Kung ako ang anak mo, dapat ako nalilibing sa'yo sa pulburon. Nagpupulburon ka na rin ba? Ba't ganyan ka mag-isip? Parang humingiwi ka ng hinayupak ka. Na-impluensyahan ka na rin ba ng white t-shirt at ng pulburon ni Satanas? Pumapasok ka na rin ba sa sa CR na sabay-sabay kayo na para sumingot? Kasi yung utak mo, although, mukhang even before, ang lakas na ng amats mo. Sabi niya, huwag siya magsasalita na parang may alam siya, chuchu-chuchu sa mga sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatan, Eklabush, na maging spokesperson, chuchu-chuchu. Unless napalitan niya ako. Baka mamantay na yung paa mo, Castro. Walang karapatan magsalita, Pilipino pa rin siya. So walang karapatan ng mga Pilipino magsalita na ikaw, julul ka, Bangag. Puro ka pangako, puro ka theory, puro ka kasinungalingan. Nakita niyo yung kanilang naratibo, yung kanilang pattern ng pagiging diktador. Na hindi porket, hindi porket hindi mo nakausap hindi mo nakausap si Bangag, hindi na tama yung sinasabi mo, wala ka nang alam. Sabi niya, unless napalitan ka niya, hoy, hindi mo nakakausap si Bangag, tanga. Huwag ka magpanggap na nakakausap mo ang Pangulong Adik everyday. Binibigyan ka lang ng script, gaga, impacta. Right? Binibigyan ka na ng script kasi ang totoo, hindi ka kinakausap directly everyday. Kasi ang tingin sa'yo, aso ka lang. Isa kang parot na pangit, isa kang asong julol na kahit anong ihain, kakagatin mo. Dahil desperado ka ng impacta ka, boba ka pa. Yan ang katotohanan. Isa kang abugaga na dapat ikahiya ka ng pamilya mo dahil isa kang siraulo. Tingnan mo itsura mo, gaga. Isa kang botangerang walang poise. Pangit. Kaya nga sinagawan ka sa Canada Nget pa. Kahit na yung baha ay umaapaw na lagpas ulo, kaya mong i-twist, wala kang puso. Nasabi mo hanggang wala nga, hindi nga umabot hanggang tuhod. Buang ka ba? Lumulubog na ang kababayan mo sa baha. Nakikita sa media, lahat. Social media, sasabihin mo, aagrehan mo yung adik mong amo dahil sa ngalan ng salapi, na hindi pa naman umabot yung baha sa tuhod. Tangina, sabi ko nga sa inyo, kung ang kidlat ay tatama sa mga katulad na nagsisinungaling, marami nang namatay na sinungaling. Ipipilit na yung puti ay pula. Ganon ang mga demonyo na, ikaw ang gagawin, yan ang mga siraulo talaga na kunyari, itong wine glass na ito. Sabi niya, hindi yan wine glass. Tasa yan. Lalagyan niya ng kape. So pipilitin nila
gaguhin yung majorityng tao o pangkalahatan. No, Maharlika, yung hawak mo coffee cup yan, hindi yan wine glass. Hindi yan wine. Ang iniinom mo ay kape. Alam mo yung mga ganon? Harap-harapan yung kasinungalingan nila. Ano ba tinira mo, Castro? Pulburon or tawas? Kasi julul ka. Well, wala ka naman talagang kredibilidad. Okay? Ipinapakita na in the past kung gaano ka kabotangera. Okay? Huwag ka magpanggap na mabuti kang tao. Demonyo ka. Kapatid ka sa kademonyohan ni Satanas. Diba? Tama, Mia Pochi. Ima-mindset yung tao na, hindi pa umabot sa tuhod, chuchu-chuchu. Tangina, harap-harapan. Ang baha, yung mga tao, nagsasakripisyo. Tapos hindi naman malala ang baha ngayon eh. Diba? Hindi naman malala ang baha ngayon eh. Siyempre, nag-reflex lang ako dahil sexy na ako. Hindi naman maalpot ngayon eh. Gaganon-ganon ang bigaon. Diba? My God. Nakita niyo ang gobyerno yung bangag. Kung pwede mo lang bawat salita naman, hindi naman hanggang ano lang dito eh. Ito lang yan, hindi naman umabot ng tuhod. Actually, dito lang, hindi naman talaga malala. Chuchu-chuchu, alpot-alpot. Wasted. Right? Yes, Jay Bautista, I'm skinny. Like skinny. Anyway. Ay, nako, nakakagalit ang mga... Ano pa sabi niya? Ano sabi ni Erice? Samantala, nagbato rin si Erice ng mga aligasyon tungkol sa umano'y collect all system sa ilang local government units kung saan may garbage collection companies umanong nababayaran ng buo kahit hindi lubusang nagagawa ka lamang kontrata. Okay. Yun na. Let's talk about ito pa rin. Yung baha-baha pa rin. Nakita ninyo? Na ang naghahakot o naglilinis ng mga tubig ay ng mga basura ng mga baha ay ang mga tao. Right? Walang machine. So ano gagawin natin? Dapat kumembot-kembot na lang tayo para kumembot-kembot na lang tayo at atin ang tapusin ang mga bangag. Right? Oh, alam ka naman magkebot lang tayo dito. Si Maharlika, okay lang. Di ba? Pero kayo, kaluluoy kayo. Pa-wine-wine na nga lang si Maharlika dito. Oh. Mura lang naman to. $1. Charing. Actually, this wine is from 1900s. Joke lang. From Trader Joe's. Wala pang $10. Pero masarap. Maybe 20. Anyway, mga palangga. Ang importante, kasi ako personally, sa totoo lang, sabi ko dapat hindi na ako talaga, dapat nananahimik na lang ako, no? Ini-enjoy ko na lang yung beauty ko, di ba, binibini na lang talaga ako, pero sa nakikita natin panggigipit ng mga hayop na to, hindi titigil si Maharlika. Hanggat hindi pumuputi ang buhok natin, actually pumuputi na. Di ba, hanggat hindi, siguro magiging ganito talaga yung buhok ko, ganito, ganda niya, oh. Magiging ganito ang buhok ko, demonyo pa rin yung mga bangag. Right? She's so pretty like me, huh? Are you pretty, darling? Nag-chok-chok ba kayo kay Claro? Ha? Mga honeybee? Nagganon-ganon ba kayo? Nagpompiangan ba kayo? Gaganda pa naman ni Delilah at saka ni Vilma, ni Mavil. Sorry naman. Si Mabel pala yun. Akala ko si Vilma. Vilma la bandera. Sasabi ni Riz, ang ganda mo, nag-blooming ka. Of course, darling. Kapag nagsasabi ka ng katotohanan, bumabata ka. Tignan mo si Satanas, puro kasinungalingan. Lalong pumapangit. Kahit paliguan mo ng salapi yung mga hayop na yan, nget pa rin. At kakarmahin sila. Right? Ito, insider, sabi ni Vega, pinatawag ni Sandro Daza yang si Erice sa office niya at talagang pinagalitan ni Sandro Daza yang si Erice dahil bumabatikos kasi kay Ngagba. Bumahag ang buntot.
Bumagag ba ang buntot niya, palangga? Kaya minsan you don't trust these people, ano. Anyway, ang sinasabi dito ni Erice, chuchu dapat, anyway, alam naman natin. So, ang hamon natin sa mga bangag, ilang days na, ang sinabi ni Bangag na gagawin niyang waste to energy. We talked about that yesterday sa ating vlog. Yun ay isang kasinungalingan na waste to energy. We don't have that planta. 'Di ba? Wala tayong proseso wala tayong mga makina o kung ano man, makinarya, whatsoever, na sinasabi ng mga bangag na gagawin niyang waste to energy. Dapat, in-explain na natin, may segregation, kung plastic, kung glass, kung wire, kung ebs, you know what I mean? Kung kanin, mga kanin baboy, ipakain kay Satanas lahat. Ipalunok sa kanila lahat yung mga, yung mga ano na yon, yung mga basura na yon. Wala eh. And now, eto, next mapag-uusapan natin. Ang sabi ni Clarissa Taratara Impacta, wala daw alam si Bangag. Ano yung walang alam si Bangag? 'Di ba, nag-spluk na naman si Bonoan, which is hindi nga natin alam kung ano ba talaga, which kung ano katotohanan kay Bonoan kasi nga magkakasabwat sila, 'di ba? Mga sinungaling. Sabi ni Ron Candle, Vilma. O kasi kabaliktaran nun is Vilma. 'Di ba? Vilma, Itchusera. Anyway, mga kababayan, ano ba yung pinagsasabi ko? Wala tuloy ako. Okay, what was that? Okay, we talk about, walang alam si Bangag. Okay? Dahil nagsalita si Bonoan na meron nga daw leadership fund na ni-request itong Senate President, dati na si Zubiri. Okay, basahin natin ang balita. Bangag, walang alam umano sa DPWH Leadership Fund, sabi ng Bangag ni Clarissa Taratara. Alright? So, syempre, kung titignan mo, mabigat talaga yung mga revelasyon, chuchong ganyan. Di ba? Na sinasabi ni Bonoan na mayroong 24 billion, not 1 billion, 24 billion na not confidential, leadership funds. Okay? So based sa kanyang testimony, sabi ni Bonoan, meron daw na tinatawag na DPWH Leadership Fund na kung saan ay umaabot sa 1 bilyong piso ang pondo na inilalaan sa bawat senador na may committee chairmanship. Okay? Habang 500 million naman daw yung mga alokasyon sa bawat senator. Na we talk about that yesterday also. Ngayon, ayon kay Impacta Castro, di ba, sinabi niya, kung alam ng Pangulo, hindi yan mangyayari. Maniwala ba kayo? Kung alam daw ni Bangag, ay hindi mangyayari. At sinabi pa niya, na kunyari daw, nagbigay pa siya ng comparison o pagsasalarawan, na kunyari daw, yung isang estudyanteng nangungopia nang hindi pinapaalam sa kanyang guro. Nangopia, hindi pinapaalam sa kanyang guro. Posible, sabi niya, na kung totoong may ganitong kasunduan, pasikretong ginawa ang mga pag-uusap ng mga sangkot. Okay? Yun ang sabi niya. Then, ang sabi naman ni Vince Dizon, wala rin daw siyang kaalaman dito. Alright. Ngayon, di ba, dahil yan isinumpaan ni Bonoan at okay, sa dabi nga niya ni Bonoan na umabot na 24 billion piso ang kabang leadership, at binanggit din niya sa kanyang testimonya ang ilang mga dati at kasalukuyang senador kaugnay sa pagsumiti ng mga listahan ng mga proyekto. Okay? Then, sinasabi nga ng Bangag administration na wala silang kinalaman dito. Alright? Sinabi nila na malabong magkaroon ng hiwalay na internal investigation, wala sa Bangag na Pangulo dahil daw nasa kamay ng sandigan bayan ng usapin. When, yung about that, kung imbestigahan. Then, sinabi naman ng DPWH na sa panukalang 2027 national budget, wala na raw na tinatawag na leadership fund. Okay, here's my thing, mga kababayan. Nagpakalat ng kasinungalingan ang Bangag administration na walang alam si Bangag
Kung walang alam si Bangag tungkol dyan sa 24 million leadership fund na yan, okay? Ang question natin, bakit sinabi niya, we're talking about 2025 budget, right? Was it 2025? Naalala niyo ang sabi ni Bangag na binasa niya, pinagmalaki niya na binasa niya ang 4,057 pages na GAA. Right? We talk about 2025 budget. Kung binasa ni Bangag sa kanyang fake news na 4,000 pages, bakit hindi niya nakita itong mga insertions na ito? Right? Kung totoo na walang alam si Bangag. Alam natin na nagpapanggap lang siya. Wala siyang alam. Dumaan lahat yan sa executive department. Sa administrasyon niyang adik, yung mga pondo na yan. Pinipirmahan niya bago maging batas yung pondo na yan. Tapos sasabihin, walang alam si Bangag. Tapos kunyari, kinumpara pa sa estudyante ng ungopya, dadadada. Ito ay kasinungalingan. Di ba, meron pa dyan, inilabas si Zaldico na may 100 million na insertion, si Lisa Tanas, si Sandro, lahat sila. At kung sino-sino pa, hindi na natin maalala lahat kung sino-sino yung mga may insertion whatsoever. Dahil sabi niya, binasa niya yung 4,057 pages na GAA. Tapos ngayon, lalabas sa picture na wala siyang alam. Sino ba si Bonoan? Dati lang naman siyang secretary ng DPWH. Saan siya under? Under lang naman siya sa executive department. Sino ang nag-upo sa kanya? Ang executive. Bangag. Ang presidenteng Bangag. Then, bobolahin kayo na wala siyang alam? Secretary siya? Sa bawat desisyon ni Bonoan, sa bawat pag-allocate nila ng mga pondo-pondo sa mga flood control na yan at kung ano-ano pa mga infrastruktura, ay may basbas ni Bangag at ni Zatanas. Dahil si Lisa Tanas ang nagkokontrol ng lahat ng pagnanakaw kung saan sila makakakuha ng pera ng bayan. At hindi totoo na wala siyang alam. Right? At sinasabi pa niya wala daw internal investigation dahil nasa Sandigan Bayan na raw yung kaso, chuchu-chuchu. Kasi ayaw nila pa imbestigahan. Ayaw nila silipin o busisiin ang tungkol dito sa ganitong mga klaseng mga flood control project. Kasi itong mga leadership fund na to ay supposed to be allocate sa mga infra, di ba? You know that? Patulay, pakalsada, paalpot. Okay? Yan ang katotohanan. Na si Bangag, kung talagang bibigyan niya ng hatol, bitay dapat yan. Kaya ang mga sinasabi ni Bonoan, gusto lang nila idiin Padilla at saka si Senator Bongo at yun, si Zubiri damay din, di ba? Dahil siya ang Senate President nung time na yun. Sabi na, okay, wala nang leadership fund sa 2027. Hindi porket sinabi nila, ay magpapacify na sa taong bayan, uy, tumahimik na kayo kasi sabi ni Bangag, wala na raw leadership fund sa 2027. So, end of story. Kalimutan natin yung nakaraan. Pwede ba yon? Na after nilang gastusin ang bilyon-bilyong pera, maybe trillion, na pera ng bayan at yung 24 billion pesos na inallocate, allegedly, sabi ni Bonoan, at yun ang sinabi niya ay may basbas ni Zubiri at nakinabang ang lahat ng mga senador, okay lang sana kung ang mga senador na yon ay ginastos nga sa tama. Kaso hindi ka nila ginastos sa tama. Yan ang malinaw pa sa sikat ng araw na sinungaling si Bangag. Wala siyang alam, pero ang payabang-yabang niya ay binasa niya ang 4,057 pages. At inanalyze pa niya na yung bawat yung bawat pages. Then ano ang sabi niya, may binito pa nga daw siya. Remember that yabang-yabang niya? Sabi niya hindi niya nakita yung mga blank items at yung mga budget insertion.
Kung totoong binasa mo yun, isa kang sinungaling. We all know na si Bangag ay sinungaling. Personal na binasa. Hindi niya nabasa yung napaka-importanting mga insertion ng kanyang asawa. Diba? Malinaw pa sa sikat ng araw na sinungaling ang hayop na yan. Kaya ang gagawin nila ngayon, mag-optics na lang sila. Recently, kahapon, si Lisa Tanas, ayun, nag-launch ba sila ng InFocus? Asa na ba yun? Yung mga kasinungalingan nilang mga InFocus. O, diba? Tignan natin yung mga kasinungalingan ng mga julul. Okay? Para nagkaroon sila ng exhibit. Okay, tignan lang natin ang kanilang mga kasinungalingan dito. O, ayan, tignan natin to. Ayan, ano to? O, InFocus. O, ito. Ayan itong mga hayop na to. Sino to? Ayan, The Manila Times. Okay, here we go. Is it The Manila Times? Ayan, ito Daily Tribune. Pakita lang natin bago tayo magngaw-ngaw dito. Ito, here we go. Anong sabi dyan? Daily Tribune. PBM, PCO Secretary Gomez attend InFocus Marcos Presidency Exhibit. Okay? Look, President Bangag and PCO Secretary sit together during opening of the Presidential Journalist Associations InFocus. Ayan, focus, nag-focus sa mga optics. Okay, ayan daw, mga presidential, yung mga nagko-cover doon sa Bangag, sa Malacanang. Ayan, ang mga demonyo. Ayan, tignan mo Ano yung mga pinopokus-focus nila dito? Mga pictures? Not that one. Okay, I think meron pa dito. Okay, here we go. Yung mga picture nila. Hanapin ko lang, InFocus. Hinanap ko yung mga picture nila. I think this one. InFocus, what's that? InFocus picture. Ito. Unveils focus exhibit, photos exhibit in Pasay. Ayan, Yan, si Satanas. Ayan, yan. Ayan, ito pa. PTV, ano to? Ito ba yan? Ayan. InFocus. Ayan, nagbida-bida ng mga demonyo. Pinakita dyan yung mga pictures nila. Okay, where is that picture? Ayan, ito. Mga pictures na nila. Ayan. Spotted, chuchu-chuchu. Ayan, Marcos Presidency. Ayan, Marcos Presidency. So, lahat yan, mga optics, kung ano yung mga nagawa niya o mga activities niya in the past 4 years. Ang tanong natin sa Bangag na yon, yung mga pinapakita doon kasi, okay, yung mga optics niya na kunyari may nagawa siya sa inyo. Alright? Kunyari, may nagawa siya sa taong bayan, yung mga, ano tawag dyan? Yung mga events, yung mga pag-alis niya sa Pilipinas, paglamyerda niya. Okay, ano sinasabi sa article dito? Dumalo sina Bangag at Satanas sa pagbubukas ng photo exhibit na InFocus Marcos Presidency na nagtampok ng mga larawang nagdodokumento sa mahalagang pangyayari, sabi niya, sa unang 4 na taon ng Administrasyong Marcos. Tama. Idinaos ang pagbubukas nitong August 13 sa Likang Filipino Exhibition Hall sa Pasay City bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Photography Day sa Agosto 19. Tampok sa exhibit ang mga larawan ng official engagement, tama ako, ng Pangulo, pakiugnayan niya sa mga Pilipino, pakipagpulong sa mga foreign leaders at iba pang mga mahalagang kaganapan. Alright? So lahat yun mga optics. Sabi dito, kasama ng First Bangag ang mga miyembro ng Presidential Journalist Association or PPA na binubuo ng mga journalist mula sa iba't ibang print at online news organizations na nagko-cover sa mga presidential engagement. Ayon dito kay PPA President Noel Pavalate, hindi lamang nagdodokumento ng kasaysayan ang layunin ng exhibit. Kasaysayan. Anong dinodokumento? Kasaysayan sa mga travel. Ang likod ng kasaysayan ay tuwad, buto mesa, singot. Tuloy ko muna. Nais itong ipakita ang kahalaga ng professional journalism, lalo na ngayong mabilis ang paglaganap ng artificial intelligence at social media. Sabi ni Pabalate, we feel that we are endangered in this field kasi maraming AI social media. We feel that we are endangered dahil ang sinusunod nyo ay ang mga bangag.
bangag na presidente. Mas endangered, mas nakakatakot, mas delikado ang sitwasyon ng mamamayang Pilipino kasi ang mga journalist ngayon ay karamihan, even before, pero mas malala ngayon, ay mga bayaran. Okay? Ang sabi dito, layunin nyo na maipakita ang mga mahalagang papel. Mahalagang papel pa rin ang professional photographers sa pagbibigay sa publiko ng visual record ng pamamahalang pangyayari sa bansa. Okay? Matapos ang ceremonial ay tumanggap ng ang Pangulo ng frame photo collage habang isang crystal podium na may 3D photography ng first bangag addictus kawatan kidnapper na si Satanas at si Bangag. O, di ba? Then, mga kababayan, ang sabi niya bukas ng libre sa publiko ang exhibit mula August 14 hanggang August 30, chuchu-chuchu, da. Okay, ganito ang tanong natin sa balitang ito. Okay? Yung mga pictures na yun ba ay totoong para sa Pilipino? Yung mga litrato na yon ay isang optics lamang na kunyari nakipagkamayan sa OFW, pero ang nasa likod, hoy kayo mga photographer, dapat kinakapture nyo kung paano sila suminghot, paano sila maghakot ng mga maleta. Sa likod ng mga meeting, sino mga mafia ang kanilang in-engage o nag-engage? Yung pagpapakita sa mga OFW, na kunyari nakipagkamay-kamay sila. Bakit hindi nyo ipinakita yan kung paano sinigawan si Clarissa Taratara doon sa Canada, sa Vancouver? Dahil sila ay mga kawatan, sila ay magnanakaw. Pinapasagot sila, dapat ganun kayo, di ba? O ito, from Vancouver, Canada, kuha kung paano binulyawan ang chismosa o asong julul ni Bangag at ni Satanas na si Impacta Castro Taratara. Dahil siya ay isang boba. Right? Dapat ganyan. That is what? Fake historical pictures or record. Dahil ang katotohanan, ang inilagay nyo dapat dyan, in focus, di ba? President Bangag. In focus kayo, pinicturean nyo yung mga baha. Yun, in focus, nakapokus kayo kung ano yung mga ginawa ng Bangag administration. Focus kayo yung mga smuggling. In focus kayo dun sa mga corruption sa Bureau of Customs. In focus kayo dyan sa PNP, yung pang-raid nila, panggigipit. Yan dapat. Hindi ibig sabihin, dahil kayo may mga collection collage photograph ni Bangag, ayun na ang totoong nangyayari na, ganda-ganda. Kung titignan lang namin yung picture na yan, sa mga peking yung balita, wow, ang ganda ng Pilipinas. Pero ang totoo, ang tunay na makabayang mga photographers, ipapakita nyo dyan ang tunay na sitwasyon sa the slums of Tondo, the Baclaran, the Baha, the Chuba, the Juto, you know. Yan ang ipakita nyo. Ano yung nangyayari sa likod ng camera? Ano ang nangyayari sa likod ng mga kasinungalingan ng mga pictures na yan? Right or wrong? Ha? Dahil hindi yan ang totoong nangyayari sa bayan natin. Optics lang yan. Ang nangyayari kapag nasa ibang bansa sila, ay nag-hire sila ng mga babae at mga lalaki na ini-screama nila. At pinapasubo na mga lollipop nilang hindi naman tumatayo, katulad yung kay Claro, na kailangan pa ng churba, kailangan pa ng tukuran ng stick dahil sa sobrang addictus benedictus sila. Gusto nyo ng award-winning na photograph? Yan ang i-post nyo. Ano ang kwento sa likod ng camera? Kasi itong kwento na pinakita dyan, kwento nila yun. Kwento ng kasinungalingan. What's behind of that kasinungalingan? Ilagay nyo yung sa Beverly Hills, yung may namatay na suminghot ng pulburon. Ilagay nyo yung sa San Francisco na in-expose ni Dean na tumuwad doon si Bangag. Tumuwad siya ng ganyan. At nagpa-shoot ng kanyang Julie. Di ba? So yun. Mga kababayan, ano ang nasa likod ng camera? Yung mga pakipag-meeting. My God. Ano napakinabangan ng Pilipinas? Sige nga. After that, hoy. Sino yun? Excuse me. Pabalate, ablate, bolate. Ano ang nahita ng Pilipinas sa mga picture na yon? Dapat tinanong mo, Bangag, Satanas, itong pictures na to, nasa Davos kayo. Itong pictures na to, nasa Jamaica kayo, nasa ganito kayo, nasa ganyan kayo. Asa na nga pala yung mga
what do you call that? Pledges. Na sinabi nyo na ganito multi-billion na pledges. Ilang percent ng uli yun, if I remember right? 3% ba? Vega, naalala mo kung ilang percent? Ang na-actualize na proyekto from that fake news na pledges ng iba't ibang mga bansa. Di ba, pag upo pa lang, gina-justify nila, kaya nagta-travel si Bangag, we spend billions and billions of money for that fucking travel because of that pledges. Right? Pledges. So, ilan yung na-actualize? Wala pang 10%. So, that is freaking fake news. Kaya wag niyong lilinlangin ang taong bayan. Huwag kayong maniniwala sa gagong Bangag na yan. Mga in focus. Siyempre, gumagawa sila ng pagkakwartahan. Gumastos na naman ang taong bayan dyan. Ilan kayang taxpayers' money naman ang pinalamo na naman ng mga journalists? Ilan ang binigyan ng envelope? Ilan ang binigyan ng iPhone? Ilan ang binigyan ng laptop? Ilan ang binigyan ng smart TV sa likod ng camera? At the expense of people's money. Kaya bullshit yan lahat. Okay? Yung photojournalist, ano tawag dyan? Photo exhibit na yan. Anong ginagawa na para pabanguhin ang Bangag? Ang tawag dyan ay political image building o pag-angat sa pitoy ni Bangag na hindi na tumatayo dahil sabog na sabog sa droga every night. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan, sa kanilang exhibit na ganyan. Walang legacy na matino si Bangag. Ang legacy, ayan ba? Sa history ng Pilipinas, tama ba? Simula ako nabubuhay sa history ng Pilipinas, hindi nagkaroon ng baha ang Maynila. Yung mga lugar na yan, na ganyan ang mga basura ay nagkalat. Yes, bumabaha, pero partly lang. Hindi buong Greater Metro Manila na sinisipa sa inyo kasi kayo nagtapo kayo ng basura. Yan. Imbis na, you expect that. You expect the worst case scenario. Kapag gobyerno ka, alam mo talaga may mga matitigas na ulo na nagtatapon ng basura. That's okay, mag-i-implement ka ng mga multa-multa, ordinansang bullshit. But not the 100% na bumaha ay isisisi mo sa taong bayan. Kasi dapat mayroon kang programa tungkol dyan. Contingency plan na what if, kung itong mga taong ito matitigas ang ulo, 10% of the people magtapon ng basura. You have contingency plan. Tapos anong sabi ni Bangag? Uy, chinek ko yung pumping station. Grabe, 7 years na palang hindi gumagana. Eh di tanga ka! Boba ka, 4 years ka nang hayop kang addict ka. Ngayon mo lang na-realize, 7 years kasi you calculate, 4 years at 3 years ni PRRD, ang balik PRRD, no, ang sisi. Di sasabihin na naman ni Vince Butiki, ay kasi mahirap na sampung, ano na yan eh, ano sabi niya, isang dekada na ang alpot. Diba? Magbiga-biga ng pananalita niya. Isang dekada na yan. Kaya mahirap talaga, ganito, ganyan. Tangina naman, oh. Diba? May pagganan-ganan siya. Mahirap ipilit na nagmumura ka na hindi naman bagay sa'yo. Na kunyari, galit-galitan. Alam niyo yung mura? May mga nakikita ko minsan vlogger na they're trying to copy me. Yung mga mura ko, the way I talk. You cannot copy me because there's only one Maharlika in the world. You have to be yourself. You have to be organic like me today. I'm very organic, no hair, artificial hair. Just my original hair since birth. Hindi ka pwede magkopya-kopya. Tangina naman, humarang yung mga holes kasi, yung mga, ano tawag dito, yung mga barrier kasi, chuchu-chuchu. Tapos 9 months ago, nangako si Bangag na hindi na tayo magkakabaha. Na sinampal na naman ng katotohanan. Sinampal na naman ng kalamidad. See that? Magkaroon ka dapat ng originality, Dison. Huwag ka magmura, hindi bagay sa'yo. Okay, yung mura mo, maarte ka pa. Hindi ganyan ang mura. Kasi naman, para ka nakanganga ang alpot. Akalabi mo may nakapasok na joto sa nganga bells niya. Diba? Mga gago talaga. Ano pa? Diba? Puro lahat ang mga ganyan ang pinagsasabi nila. Puro picture, dada. Si Bangag, ganito, exhibit eklabush. Ang tanong ng bayan,
Doon ba sa mga pictures na pinakita niyo mga hayop kayo? Gumanda ba Pilipinas? Bumababa ang mga presyo ng bilihin? Manok, baboy, itik, arikitik-itik? Ang karne, ang isda? Dumami ba ang trabaho ng mga Pilipino? Nabawasan ba ang mga OFW na lumipad papuntang ibang bansa para magpasimpalad? Ano ba ang pasimpalad, palangga, sa ano? Palangga, anong pasimpalad sa Tagalog? Anyone? Ano ang pasimpalad? What is pasimpalad? Panghanap ng swerte, ganyan. 'Di ba? Lumilipad pa ang mga OFW. Ilan ba ang OFW na lumipad? May mga infrastructures ba? Which is wala. Kaya nga baha. Tingin mo ang naglimas, ano tawag dyan sa, ano na yan, human conveyor? Nagbabakas sakali. Thank you, Andrea. Minsan nahirapan, di ko maisip kasi yung nasa mind ko Ilonggo eh. Ilonggo kasi talagang first language ko. Nakikipagsapalaran. Okay? Nakita mo? Sa kabila ng mga pictures na yan, nagkaroon ba tayo ng mga equipments na imbis na yung mga tao lumulutang dyan sa baha? Nakita nyo naman yun, napakita na natin, for sure, nag-viral lahat. Yung mga kababayan natin na nagtatrabaho para limasin ang mga basura, nakalusong doon. Nakalusong human courier. Yes, beg up. Di ba? Sila yung nagasalod, bala dito, mga alpot. Sila nagakuha sa mga basura. Na dapat mayroong mechanical tsuva, equipment, para mismo na yung yung gaganon, no? Gaganon, hihigop. Dapat yung machine na yun, kapag mayroon tayo nun, higupin yung mga bangag. Tapos i-shoot sila sa dagat-dagatang apoy para matapos na yung mga yawa. Di ba? Ano sa pictures? Ano ba ang nakita natin sa bangag? Ayun, -13, nos umahon-ahon ng konti, plus 1, baka peke pa yon. Okay, yung kanilang, yung sumagot-sagot doon. 'Di ba? Ano ang pinakita ni Bangag? Behind the scene, nagkaroon ba ng accountability? O napanagot ba niya ang mga sangkot na katulad niya? Siyempre, wala siyang napanagot. Right? Dahil sila yung sangkot eh. Sila yung namumuno sa pagnanakaw. Beyond of that in-focus, Bangag President, picture here, picture there, di ba? Gumastos ang pera ng bayan. Yes, Joey Alexis, ihulog sa Kumunoy. I love that comment. Di ba? Ipascoop natin. Yung may scooper ng basura, iscoop yung mga jutang dito, papascoop ko lahat yan. Itapon sa Kumunoy. Right? Napanagot mo ba, Bangag? Ang pinsan mo, ang anak mo, yan yung katanungan na paulit-ulit nating sinasabi dito, mga kababayan, iikot lang naman tayo dito eh. Infrastructures, which is wala. Dahil kung may infra, hindi kayo binahan ng ganyan. Trabaho. Kung maraming trabaho sa Pilipinas, hindi kayo pupunta ng Amerika, Asia, Karatig Puok, or Europa. What else? Public service? What is public service? Maayos ba ang mga serbisyo publiko ng mga taong gobyerno? O pagbibigay ng mga ayuda chucho, maayos ba? Hinahaluan nga ng peking pera galing sa rekto yung mga ayuda eh. Then ang mga bigas, bokbok, underweight pa. From 10 kilograms, 8 kilograms na lang. Tingnan mo mga hayop. Then mag-exhibit sila for 4 years na, na dumaan sa panunungkulan ng isang addictus benedictus. Again, presyo ng bilihin, bagsak ang taas ng gasolina dahil nakipagsabwatan sila sa mga hoarders na in-hoard nila yung gasolina. Remember na itong kasagsagan ng bang ng ito, nakaraan. Anong ginawa ng mga negosyante? Tinaasan ng gasolina up to ×2. Maybe more than that, from 80 per liter. This is just an example. I don't know the exact number though. 80 ×2, 160 kunwari. I mean, plus 100%. So 100% plus 200%. Maybe 200% pa ang kanilang pinatong. Kung sa madaling salita, yung 100 ginawa nilang 200. Dahil
Wala silang takot, wala silang pagmamahal sa inyo, at tinotolerate sila ni Bangag. Isa yan sa mga sinasabi ni Senator Marcoleta na itong mga hoarders ng gasolina, itong mga negosyante na nagsasamantala, 3 billion a day ang kinikita nila. Is it a day or a month? Basta 3 billion for a certain period na kinikita nila dahil binibenta nila sa inyo ang gasolina ng times 2. Ibig sabihin ba, chopper lang ang apektado? Of course not. Buong, pati mga baby yung anak apektado. Bakit? Pag nagtaas ang gasolina, ano mangyayari? Mamamasahe ka. Pag-transport ng mga goods, bigas, asukal, gulay, tataas, ima-mark up sa binili mo. Sino magsasakripisyo? Consumer. Kung dati 1 kilong tangkong is, kinikilo ba? Ang tangkong? Binubungkos. Kunyari, ang 1 bungkos na tangkong is 20 lang, dahil tumaas ang presyo ng gasolina, magiging 40 na ngayon. Sino ang magsasacrifice? Consumers. Sino yung mga consumers? Ikaw na palangga ko. Ikaw na Pilipinas kong mahal. Pilipino kong minamahal. Na kaya putak ng putak si Maharlika ay dahil sa'yo na gusto ko mamulat ka, manindigan ka, at labanan mo ang mga adictos. It takes brave Filipinos para matapos itong mga Judas, mga Satanas, mga kartel, lahat ng mga demonyo na yan. Then they talk about kontrolin tayo, patahimikin tayo, right? Caramel, Rune. Sama magandang mangyayari sa promote kay Amy as Commission on Appointments. Na-promote ba siya? Hindi ko pa nabasa. Wala naman na mangyayari kay Amy Palangga. Di ba? Tignan mo yan. Bagag pa rin yan. Wala na mangyayari. Mga sindikato, yes, barkadahan forever. Oh, sino itong nagpabigay ng pakimkim? Maki, thank you, Palangga. Thank you! Hello, gorgeous. Sabi ni Maki, yan ba ay pakape dahil magandang hair natin today? Of course. Nakukulot lang siya kapag nagsusot ako ng mga artificial hair ko. Diba? Oh, you like my black hair? This is virgin hair. Parang virgin river. Ako lang ang di virgin. Of course, lola na ako. May apo na ako, no? Diba? Hi, Ruby. Aba, si Ruby. O, Ruby, kailan tayo magpa-party dyan sa Canada? Hindi niyo ako iniimbitahan. Diba? Baka naman. Chika boom boom lang. Ayan, may binigay sa akin na 30 jewels. Dapat totoong diamante yan, Ruby, totoong diamond yan, Sana all. Alright? Imbitahan nyo nga ako dyan. Wala bang mag-iimbita sa akin dyan? Invite me! I'm very busy today, but who knows, magkikita-kita naman tayo. Sabi ni Riza, ang ganda ng hair mo, straight na straight. Madam, mas bagay sa yung OTD mo, sabi niya. Oo nga kasi alam niyo, sabi ko nga, syempre flex ko na lang, ano. Kasi nga, hindi ko ito suot. Dalawa to meron na to yata parang army color. Ano ba yung camouflage? Diba? Itong ano na to. Hindi ko masuot kasi pumuputok. Alright? So, pumutok na yan. Ulan na akong tiyan, girl. Oh, baby, baby, oh. Dan. Ready na ako, Ruby, to party. I'm ready to party, darling. I feel like 16 today. Ayan, nagpaulan ng jewel si Mao Chitong. Hi, Mao Chitong! Ayan, si Mao Chitong. Namimiss ko na yun si Mao Chitong. Diba? Nagpaulan ng mga diamante. Yes, nakakabata. Sabi ni Joshua, nakakabata talaga. Oy, Ron, bumayat na ako 10. I remember, na nasa Vegas ako, inimbita ko ni Ron, magchika muna tayo, papagod na may pag-away. Ayan, nagpadala naman ng jewels. Ayan, pwede palang ganun, no? Sunod-sunod sila, pwede palang ganyan. Anyway, thank you, J3. Okay, ano sabi niyo? No, not Vegas, here. I remember, sabi sa akin ni Mao Chitong, sabi niya Palangga, sabi niya, pupunta ako ng LA, gusto mo ba ng, ano yung ina-offer niya? KBL, kasi mga Ilonggo kami, diba? Kadyos, baboy, KBL, Kadyos, baboy lang ka. Favorite ko yun. Nasa kasagsagan ako ng calorie deficit diet ko, 1,200 calories below. Sabi ko, nope. Di ba, taray? Sabi ko, nope. Sabi ko, no, thank you. Talaga may discipline na ako, girl. Di ba? So anyway, habang nakikipaglaban ka, you have to take care of yourself. At I have to be honest with you, bihira lang ako mag-exercise.
Pero naglalakad-lakad ako, syempre. Lumalabas ako, nag-field, field chuba-chucho. Oo, di ba palangga, ang laki na ng pinayat ni Madam. Oo, dati sumisikip to parang buntis. Jan, 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 jan. Jan, 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 jan. In-inspire ko lang kayo na pwede tayong pumayat ng hindi kailangan ng tuslok. Look at me, walang daya yan, walang daya. Chen, 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 chen. No, you have to take care of yourself. Actually, matagal ko na na-realize yan. Yes, Maki! Ayan. Si Maki nagpadala ng $400 million. Anyway, kasi, lagi akong may justification sa buhay. Like Caramel. Lagi akong may justification na, sabi sa mga friends ko, yung alindog mo, magpapayat ka para lalo kang masarap. Sabi niya, shoutout doon kay Matilda. Sabi niya, ang alindog mo, girl, kaya ba't pumayat ka? Kasi para lalo kang masarap. Sabi ko, hindi kasi nahihirapan na talaga ako dahil nagkaroon ako ng cholecystectomy, chuba-chucho. Justify ko lagi yon. Pero, justification ko lang yon. Kasi, wala lang. Gusto mo lang kumain. But I realize, okay, I'll tell you something. Okay? Kung bakit talaga ako na-push na magpapayat at limitahan yung calorie ko. Okay? Meron kasi ako sinuot na damit. Okay? One day, susuot ko Leon. Nung pumunta ako ng Vegas, I think naman to kay Mauchi kay Matilda. Hindi maganda yung cut ng damit, kulay orange. Hindi siya maganda. Para akong buntis. Kahit ako nakapag-usap ko, ano ba, para akong jaunties? So, nagpa-picture ako doon sa Fremont. Ang dami kong picture. Pero yung blue, nabigyan ko na justification. Sa Fremont, sa Vegas, picture. Palangga, picturean mo ako. Siyempre, ma-aura ako. Picture. Ayan, ganyan pa akong ganyan, Ganyan ako. Tapos pati ko ng pictures, nagagalit ako, ano ba yan? Yan naman, sabi ko gano'n. Jotang dyan, mas mukha naman akong buntis dyan. Alam mo ang sabi sa akin, nung nag-picture sa akin, magpapayat ka kasi. Magpapayat ka para hindi na ako nahihirapan umanggulo sa'yo. Hindi, sabi ko kasi yung damit lang talaga, hindi lang talaga maganda yung fit. Mag-emote ka. Emote ako ganyan. Game. Di ba? Ang yabang ko. Emote palangga, ganyan. Tapos paglabas ng picture, buntis ng 8 months. Sabi ko, oh my God, I can't fucking believe it. Sabi ko, burahin mo yan. As anyway, yun yung realization ko. Actually, from Vegas, that day, nag-start yung calorie deficit ko. Yes, barkadahan. Okay, parang butod nga ako. So, kumain kami sa IHOP. Doon ako nag-start ng sabi ko, ay na pancake na naman to. Tapos umorder ako ng steak. Pinost ko yun sa Binibining Maharlika. Okay. Maybe I'll control my calorie diet. How much is this? So, ginugol ko, ilan calorie nito? Yung pancake, parang 200, parang 400 calories yung dalawang ganon. Okay, sabi ko 1/4 lang kakainin ko. Then yung steak, okay lang yung steak kasi mga 200 calories lang yun. So, kinumpute ko lahat. So, doon nag-start yung journey ko. And it's my 1 month now. And I lost, hindi ganun kadali, 10 pounds. I have to admit, first week para ako mamamatay sa mga cravings ko. Shit, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, okay? Gusto ko ng ganito, parang sabi sa akin ni Palangga, tiisin mo kasi 'di ba? Para hindi tayo mag-away sa mga picture mo. Sino ganyan sa iyo? Bakit natin pag-awayan ng picture mo? Ano yung picture mo? Para akong buntis dyan. Ano ba naman yan? Hindi ko mapagyabang yan. Magpapayat ka kasi. Ayun. Yun ang story nun. No. Actually, you can eat everything. Sa calorie deficit, you can eat. Ako, I eat everything, no? Rice, chocolate, di masyado. As in lahat, basta controlled portion lang. Right? Basta, yahay gorgor. Kami na gorgor ka ba, Zoro? Parang wala ka na gorgor, ha? Hindi ka nagtatrabaho. Sabagay, wala ka namang sweldo. Thank you, Palangga. You know that, you know how much I appreciate your help. You know. Wala pa tayong Christmas party? Asan na mga kasama natin? Makakampi pa rin ba natin yun? So anyway, yun yung chika boom boom na yun. Alright? Bulag ako sa mga colors kaya hindi ako makasend sa iyo. Joke only, sabi ni Pascual Limato. Uy, Pascual, matagal na tayo Sabi ni OFW, nag-calorie
deposit. Nag-calorie deposit ka. Hindi deficit. Oo nga. Pero it's really effective. Kasi, at saka everyday, nagtitimbang ako para, uy, teka lang muna. Parang wala Sa mga first 2 weeks, medyo hindi mo masyado makikita. But I'm gonna be, tapos na ako sa 1 month. My goal kasi is 30 pounds. Sana pag, hindi, wag ipagdasal kailangan kong gawin. Ang hirap kasi minsan natatakam ka, 'di ba? But you really have to control. Pero I'm so happy talaga kasi hindi ko talaga 'to nasusuot. Talagang sabi ko ito nung sinuot ko do 'di ba mafe-feel mo naman? Ayan luwag Sinuot ko 'to dati, ayan walang daya yan, alangan naman Ayan walang daya yan. Chan 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 chan. Jan 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 jan. Mag-party na tayo, Ruby. Yeah, ganda ng color. I like this. This is ano pa tatak nito? Nasuot ko. What is the tatak of this? Oo nga Hindi ko alam kung guess ba. Levi's. I think this is Levi's. I don't know. Hindi ko alam. Sa dami ng mga outfit ko na tatlong kwarto na binibenta ko na isa-isa. Alright. So, syempre, tama na yung kayabangan ni Maharlika. Paminsan-minsan talaga nagyayabang tayo. And this, emote today is very organic. No artificial hair. No artificial color. No additives. Everything is organic. Right, William? William Eustace or Eustace, bagay sa'yo ang buhok na ganyan. Kaya hindi ako nagpapagupit. Kaya kung gusto ko ng short hair o ng white hair, kukunin ko lang to. If I want white hair, tatawagin ko lang yung aking mga kaibigan. If I want short hair, I will call gusto ko magpaka-blonde. Diba? Kung gusto ko magpaka-loka-lokahan, eto lang yan. Right? But today is a wonderful day dahil sabi ko, okay, I'm tired of you guys. Napagod na ako sa kanilang mga buhok. So, nag-relax muna tayo. Anyway, mga palangga, nakita nyo ba yung aking remote? I'll see you again later. Babalik pa naman ako It's still early though. Babush. Take care. Zaralina. Kate Wazon. Charlotte. Concerned Citizen, Conrad, parang daw ako nasa 40s. Di ba? Chloe Pearl, My Paris. Magbati naman ba ako magpaalam para Alright. Si Romantic Moon. Pascual, Rune, Pabilito. Oo nga, yung swerte nga siya. Yung swerte din naman ako sa kanya. Christy, Kate. Okay. Charlotte, Maki, Joksha. At marami pang iba. Nina Manuel. Ang bilis ko pumayat. Yeah, thank you. No, disiplina lang palangga. Ayan. Sorry, hindi ko na mabasa lahat palangga ha. I love you guys. Okay, I'll see you again later. Unemployed at saka si Vilma. Nanood pala si Vilma sa atin. Sabi ni Vilma, Baldilomar. Okay, Jenny Lynn.